Sound check. Magandang umaga po sa bawat isa at atin hong muling inaanyayahan ng ating mga kapatiran na sa labas na tayo ho ay magsipasok na upang tayo ho ay maghanda sa gawain ng ating pagsamba. Good morning po sa bawat isang naririto, maging sa ating mga kasama online. Welcome po sa Sunday morning worship service dito sa Jesus Christ Baptist Church. At bago tayo dumako sa ating formal na gawain ng pagsamba, ay ilan ho muna mga announcements and reminders para ho sa ating mga kapatiran. Mga kapatid, next Sunday na. Amen? Next Sunday, May 26, ang 14th year church anniversary ng Jesus Christ Baptist Church at ating pinupuri ang Panginoon. Hindi ito testamento ng kahusayan ng sinumang tao, kundi testamento ito ng biyaya at katapatan ng ating Panginoon. At kagaya ng atin hong ginawa, ang tema ho natin ay United in the Gospel. Nahandyan ho ang atin hong mga invitations. Meron pa tayo ilang mga invitations ho doon sa table. Please, just subukan nyo lang mag-imbita sa kapitbahay, sa kaibigan, sa kaklase. Baka hindi nyo palang nasusubukan. Subukan nyo lang mag-imbita at ipag-pray nyo ho yung inyong iniimbitahan na yun. At Lord willing, ay maging panauhin ho natin sila sa darating ho na anibersaryo. Next Sunday po yan. Dito tayo magtatanghalian sa church. Amen? At maghahanda ho ang church kagaya ng ating napag-usapan. And also, ay meron ho tayo magiging fellowship ho sa hapon. So ang schedule ho natin next Sunday, ang pang-umagang gawain ay pareho pa rin. Priority natin ang pagsamba sa Panginoon. Ang ating pangangaral ay more on evangelistic dahil talagang ginagamit natin yung okasyon para mag-anyaya ng mga panauhin upang makapakinig sila ng ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo na siyang tanging paraan ng kaligtasan sang-ayon sa salita ng Diyos. Dito tayo magla-lunch. And then imbis ho na 2 p.m., 3 p.m. ang ating second service, 3 to 4:30, and then yung ating prayer meeting is from 4:30 to around 5:15, 5:30, and then yung ating hapong hanggang gabing fellowship. Dito tayo maghahaponan sa church. As we have been doing every year, it will be a potluck. That means bring your food dito sa church. Then ilalatag natin yung ating maraming mesa dyan. Magsasalo-salo ho tayo ng mga baon ho natin. Brother Paul, wala talaga kaming kayang dalhin. Okay lang po yan. Punta lang kayo dito sa church. Magsasalo-salo tayo. Meron din namang ihahanda ang church na pagkain. Pero mas masaya kung meron kang dala. Amen? Yung mga authentic dishes. Yung iba, may mga masarap magluto ng may gata. May mga masarap magluto ng may sabaw. Ayan, dalhin natin dyan. And muli, meron na ho tayong malaking rice cooker dito sa church. Hindi na masyadong problema yung kanin. Pero tingin ko hindi sasapat yung isang rice cooker lamang para sa ating lahat. So kung merong mga 2-3 na pamilya na pwede magdala ng kanin, magiging malaking tulong po yun. So muli, aking in-encourage sa mga nanay na mag-usap-usap. At maganda yung nangyari ng ating outing, hindi puro adobo. So maganda rin makapag-usap-usap po sila. And we're looking forward to a wonderful celebration, a joyful celebration. At muli, ang layunin natin ay maluwalhati, maitaas ang pangalan ng Panginoon. So pag-pray ho natin. And also like last year, meron tayo ilang mga kapatiran na nagbigay ng testimony kung paano ang Diyos ay patuloy na gumagawa sa kanilang buhay, particularly through the ministry of this church. So wait lamang po, iba natin mga kapatiran, sasabihan namin kayo kung maaari lang naman. Hindi sa pilitan, pero kung maaari lang naman ay magbigay ng ilang patotoo. Bago tayo magpatuloy, gusto natin i-welcome ho ang ating panauhin mula ho sa Quezon. Gusto natin i-welcome si Alfred Cruz. Nasaan si Kuya Alfred? Kuya Alfred, welcome po sa Jesus Christ Baptist Church. Isa ho sa mga bago nating kasama sa tricycle team. Purihin ang Panginoon and salamat ho sa inyong presensya. So again, encourage natin ang bawat isa. Kumuha tayo ng invitation card natin at yung ating digital invitation, i-post natin sa ating mga social media. Mga kapatid, gamitin natin. Yung Facebook na yan, yung Instagram na yan, i-post natin, invite natin. At yung ating live, i-repost natin para who knows, maaaring gamitin ng Panginoon ito para sila ay makapakinig ng salita ng Diyos, iligtas ng Panginoon, or makabahagi o makasama natin sa mga future nating mga gawain. So pag-pray natin lahat huyaan, maging involved tayo at nawa ho ay patuloy na maluwalhati ang pangalan ng Panginoon. And then dalawa pa hong mabilis na bagay.
ang atin hong church ay nagkakasa, nagpaplano ng maulit ang ating interchurch sports fellowship together with JCBC sa Siling Bata, Pandi. So most likely it will be an August event. It will be an August event. So pag-pray natin, dalawa. Ewan ko, holiday pa ba ang August 21? Inilipat na yata, Inalis yata sa kalendaryo ang magiging holiday ng August 21. Nung huli ako nag-check ay wala. Pero ang nakalagay ay August 26. So hopefully, ang August 26 ay National Heroes Day ba? So kung yun ay holiday, yun ang pupuntiryahin natin para sa atin hong sports fellowship. So yung mga basketball dyan, mag-practice na. Ladies, mga volleyball, mag-practice na. Table tennis, badminton, ano pa ba yun? Mga chess players, may sungka, dama, dart, may pool pa yata. Noong nakaraang taon, may pool, may pool table. So yung mga mahihilig dyan ay pwede nang mag-ensayo for a friendly match po. At worst, the worst that can happen ay maging second place tayo. Dalawang churches lang naman eh. Okay, so yun yung worst na pwede yung mangyari. So pag-pray natin, pagandaan natin, at maging excited po tayo sa mga bagay po na yan. And lastly, dahil next week ay anniversary natin, mamayahong hapon, pagkatapos ng prayer meeting, ay magkakaroon tayo ng church general cleaning. As we have announced sa ating mga group chats, I hope yung iba sa inyo may dalang damit na pamalit. At ganun na rin, i-set nyo na rin at kung maaari, dito na rin tayo maghapunan sa church pagkatapos nating maglinis. Mas marami, mas mainam, mas magiging madali ang paglilinis at magiging mas masaya ang fellowship pagkatapos. So mamaya huyaan pagkatapos ng ating prayer meeting. Those are may joy fellowship sa mga young people, 12:30. Dito na rin kayo maghapang tanghalian hangga't maaari para kayo ho ay makapagsimula sa oras para ho sa joy fellowship. Yun ho ang ating mga announcements. Liban na lang kung may nakakalimutan ako. May nakakalimutan ba ako? Nagpapasimula yata ng pagpapagawa ng basketball uniform sa group chat ng mga men. So kung hindi pa kayo, kung gusto nyo ho, pwede kayong sumama. Ilista nyo lang inyong pangalan ho doon and to be further announce yung halaga. Libre ba yun, Brother Daryl? Thank you. Thank you sa paglibre. Hindi, pero lang. Malalaman pa yung halaga, hindi pa alaman ho. So, again, kung gusto niyo unahan na lang sa numero, pero ilagay niyo na pangalan din yung size para ho mapagawa ng basketball uniform. Yun ho ang ating mga announcements and reminders. Pag-pray ho natin ng mga parating na gawain, pag-pray natin patuloy ang isa't isa. As we have said po pala kanina, pag-pray natin ang Peñaflor family, sila Sister Casey, maaring right now ay on the way na sila. Nagbabiyahe na pa uwi dito from UAE dahil pumanaw na yung tatay ni Sister Casey. At pag-pray ho natin yung comfort ng kanilang buong pamilya. Tayo ho ay dadako sa ating paghahanda sa pagsamba at tayo magkakaroon ng sandali at personal na pananalangin. Hingin natin ng tulong, gabay at pagsiyasat ng Panginoon sa ating paghahanda sa pagsamba sa Kanya. Let's pray. Manalangin po tayo. Pag naming Diyos, aming Ama sa langit, tunay karapat-dapat ka lamang tumanggap ng lahat ng papuri at pagsamba. Ang iyong kabutihan, ang iyong katapatan, ang iyong pagmamahal. O Diyos, hindi mo lamang pinakita, kundi patuloy itong sumasagana sa amin. At higit, O Diyos, sa aming mga mananampalataya, sa pamagitan ng biyaya mo, Panginoon, ay niligtas mo sa pamagitan ng ebanghelyo ng aming Panginoong Hesukristo.
At Lord, salamat sapagkat yung biyaya mo rin na nagligtas sa amin, ang siyang biyaya rin naman na nag-iingat sa amin upang magpatuloy sa pananampalataya. Panginoon, saliksikin mo po kami ngayon. Kagaya ng aming napag-aralan kanina sa Sunday School, hindi lamang ang aming ginagawa ngayon, kung hindi ang aming buhay bago dumating ang araw ng linggo. Hindi lamang ang aming mga ginagawa ngayon, kundi ang aming motibo mismo ngayon sa aming mga puso't isipan. Lord, wala pong natatago sa iyo. Patawad po sa aming mga pagkakasala at pagkukulang. Tulungan mo nawa kami ngayon, Panginoon, na magkaroon ng tamang puso. Puso na may pagmamahal. Puso na may pagnanasa na tunay na luwalhati ng iyong pangalan. Muli, Panginoon, sa lahat ng aming gagawin, nawa ikaw ang maitaas. Nasikapin namin, O Diyos, na luwalhatiin ang pangalan mo sa aming pananalangin, pag-aawitan. Maluwalhati namin ang pangalan mo sa pagkakaloob. At gayon din sa aming pagpapailalim sa otoridad ng iyong salita. O Diyos, lahat ng ito ay mapunta ang kaluwalhatian sa iyo. Tulungan, samahan at ingatan mo po kami, Panginoon. Lalo't higit kami po'y nagmamakaawa para sa mga wala pa sa pananampalataya. Mahabag ka, O Diyos. Ikaw po nawa ang magbukas ng mga mata upang makita nila ang kaligtasan na ginawa mo sa pamamagitan ni Kristo. We ask also again for your mercy and comfort sa buong pamilya nila Brother John and Sister Casey. At ikaw po naman patuloy na mag-provide sa kanilang mga pangangailangan. Lahat ng ito, Panginoon, ay hinihiling namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Say po tayong lahat at tayo po'y umawit sa Panginoon. Tayo po'y mawit sa Panginoon. Awitin po natin, iniligtas ng pag-ibig. Buhay mo ay kaininig sa salaylog mo at walang makasagi buhat sa paglubog.
Tayo po'y manatiling nakatayo para po sa ating pagkakaloob. Magandang umaga po sa inyo mga kapatid. Tayo po idadako na sa ating pagkakaloob. Mga talatang basihan sa ating pagkakaloob, sa aklat po ng 2 Corinthians chapter 9 verse 6 to 8. Sabay-sabay po nating basahin. Ready, read. At ito ang ibig kong sabihin. Ang nagtatanim ng kaunti ay kaunti rin ang aanihin. At ang nagtatanim ng marami ay marami rin ang aanihin. Ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi nang hinayang o napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang masayang nagbibigay. Kaya ng Diyos na pagkalooban kayo ng masaganang pagpapala sa lahat ng bagay, upang maging masagana kayo sa lahat ng uri ng mabuting gawa, habang pinupuna ng lahat ng inyong pangangailangan sa tuwina. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na mapangyarihan sa lahat, pinupuri at pinapasalamatan ka namin, Panginoon, sa umagang ito. Maraming salamat, Ama, dahil dinala niyo po ang aming mga panyapak upang makarating sa iyong panambahan, upang purihin ka at sambahin sa Espiritu at katotohanan. At sa mga oras na ito, patuloy niyo pong saliksikin ang aming mga puso sa aming pagkakaloob sa iyo, Panginoon. Palitan mo po ang aming puso ng may kagalakan, Panginoon, sa pagbibigay. At ang aming mga motibo, Panginoon, ay mapunta lamang, Panginoon, sa iyong kakapuri at kaluwalhatian, Ama. O Diyos, sa lahat ng malilikom po naming salapi, ay magamit po ito, Panginoon, sa ikakalaganap ng iyong mabuting balita, Panginoon, and also, Lord, sa bawat pangangailangan ng panambahang ito. At Ama, patuloy ka po namin, O Diyos, pinapasalamatan dahil ikaw ang nagkakaloob ng mga mabuting bagay sa iyong mga anak. At ganoon din po, O Diyos, binubuhos niyo po ang iyong grasya, ang iyong awa, Panginoon, sa mga tao na tunay na sumasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. O Diyos, sa umagang ito, gamitin mo po ang iyong mga salita na magbigay kalakasan at katatagan, Panginoon, upang magpatuloy po kami sa pananampalataya dahil ikaw, Panginoon, ang aming inaasahan at wala na pong iba. At patuloy niyo po kaming kahabagan at kaawaan, Panginoon, sa tuwing kami po ay nagkakasala at kami po ay iyong patawarin sa aming mga nagawang hindi kalugod-lugod sa iyo, Panginoon. Huwag mo pong pagmatigasin ang aming mga puso, Panginoon. At maraming salamat po dahil ang iyong banal mo Espiritu ang patuloy na nagko-convict sa amin, Panginoon, upang makita namin, O God, ang masagana mong pag-ibig sa amin sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. At sa aming pag-aalay, Panginoon, ikaw ang siyang maluwalhati. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo pong lahat ay magkaloob. Tayo po'y muling mawit sa Panginoon. Awitin po natin, all creatures of our God and King. All creatures of our God and King, lift up your voice and bid us sing. Oh, praise Him, hallelujah. Thou burning sun with golden beam,
po sa ating lahat para po sa pagbasa ng salita ng Diyos. Purihin po ang ating Panginoon. Para po sa pagbasa ng salita ng Diyos, ating pong basahin, 1 Corinthians chapter 15, verse 1 to 19. Ready, read. Ngayon ay pinapaalala ko sa inyo, mga kapatid, ang tungkol sa ebanghelyo na ipinangaral ko sa inyo, na inyong tinanggap, na siya naman ninyong kinatatayuan. Sa pamamagitan nito ay naligtas kayo, kung panghahawakan ninyo itong mabuti. Kung hindi, kayo'y sumalataya ng walang kabuluhan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pangunahin sa lahat ang akin din namang tinanggap, na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa kasulatan. At siya'y inilibing at muling binuhay pagsapit ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. At siya'y nagpakita kay Pedro at pagkatapos ay sa 12. Pagkatapos ay nagpakita siyang minsanan sa pahigit na 500 kapatid na ang karamihan sa mga ito ay nabubuhay pa hanggang ngayon, bagaman ang mga iba'y namayapa na. Pagkatapos ay nagpakita siya kay Santiago, pagkatapos ay sa lahat ng mga apostol, at sa kahuli-hulihan na paraang ay nagpakita rin siya sa akin, sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol, ni hindi ako karapat-dapat na tawaging apostol, sapagkat inusig ko ang iglesia ng Diyos. Ngunit kung ano ako ngayon, ito ay sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, at ang kanyang biyaya para sa akin ay hindi nawawalan ng saysay. Sa halip, ako'y nagsikap ng higit kaysa kanilang lahat. Gayon may hindi ako, kundi ang biyaya ng Diyos na nasa akin. Kaya't maging ako o sila, ganito ang ipinangangaral namin, at ito ang sinasampalatayanan ninyo. At kung ipinapangaral na si Kristo ay binuhay mula sa mga patay, paanong nasasabi ng ilan sa inyo na hindi muling mabubuhay ang mga patay? Kung hindi muling mabubuhay ang mga patay, kahit si Kristo ay hindi sana muling binuhay. At kung si Kristo ay hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral, at wala ring kabuluhan ang inyong pananampalataya. Bukod dito, matatagpuan pa kaming mga sinungaling na saksi ng Diyos, sapagkat kami ay nagpatotoo tungkol sa Diyos, na muli niyang binuhay si Kristo, na hindi naman niya pala muling binuhay, kung totoo na ang mga patay ay hindi muling mabubuhay. Sapagkat kung ang mga patay ay hindi muling binubuhay, kahit si Kristo ay hindi muling binuhay. At kung si Kristo ay hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang inyong pananampalataya, nananatili pa rin kayo sa inyong mga kasalanan. Kung gayon, ang mga namayapa na kay Kristo ay napahamak. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng mga tao. Pagpalain po ng Diyos ang pagbabasa ng kanyang mga salita. Maaari na po tayo magsiupo. Tayo dadako sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Well, again, next Sunday ho ay magdiriwang ho ng 14 na taong anibersaryo ang iglesia na ito. At ang ating tema ay walang iba kundi ang ating pagkakaisa sa Ebanghelyo or united in the gospel. At hindi natin tinatago, ang ating goal ay magkaisa tayo sa pagdedepensa at sa pagpoproklama ng Ebanghelyo. Layunin ho talaga na ang bawat isa ho sa atin dito ay makumbinsi sa katotohanan ng Ebanghelyo.
At ibig sabihin, kung ang ebanghelyo ay totoo, marapat lamang na i-invest natin ang ating mga buhay dito. Marapat lamang na ibigay natin ang mga precious na oras natin sa ebanghelyo. Marapat lamang na exert natin ang pinakamainam na efforts natin para sa ebanghelyo at gamitin natin maging ang mga resources, kayamanan o pera natin upang ang ebanghelyo ay patuloy na maiusad upang masunod natin ang tinatawag na Great Commission na ibinigay ng ating Panginoong Hesukristo sa atin at tayo nga ay humayo at gawin nating mga tagasunod niya ang maraming nasyon. Well, para sa marami, ang gawain na ito ay kalokohan. Well, magiging totoo yun kung ang ebanghelyo ay hindi totoo. Gaya nga ng sinabi ng isang theologian, si Kristo at ang ebanghelyo ay maaaring maging dalawang bagay lamang. Una, si Kristo at ang ebanghelyo ay maaaring walang halaga. Or pangalawa, si Kristo at ang ebanghelyo ay ito ang pinakamahalaga. At ang sabi niya, ang hindi po pwedeng mangyari ay si Kristo at ebanghelyo ay medyo mahalaga lang. Narinig niyo ba yung mga kapatid? Kung hindi totoo ang ebanghelyo, totaling walang kwenta. Walang kwenta ang pananampalatayang Kristiyano. Kagaya na nabasa natin kanina. Kung hindi totoong nabuhay muli si Jesus, ibig sabihin hindi totoo ang ebanghelyo, walang kwenta ang ating pananampalataya, walang kwenta ang pangangaral, uwian na. Gawin niyo lang yung gusto niyong gawin. Kung hindi totoo ang ebanghelyo, wala itong kwenta. Pero kung totoo ang ebanghelyo, wala itong kasing halaga. Ang hindi po pwede sa ebanghelyo ay medyo mahalaga lang. Kagaya ho nung ating nabasa, ang pananampalatayang Kristiyano ay walang halaga. Ito ay actually makakasama pa kung ang ebanghelyo ni Kristo ay hindi totoo. Particularly, kung ang muling pagkabuhay ni Jesus na bahagi ng ebanghelyo ay walang katotohanan. If you remember, balikan lang natin ang ating binasa sa 1 Corinthians chapter 15 verse 14 ang sabi, "And if Christ be not risen, then is our preaching vain, and your faith is also vain." Walang kabuluhan ang pangangaral, nagsasayang lang tayo ng oras dito. Verse 17, "And if Christ be not raised, your faith is vain, ye are yet in your sins." Kung hindi nabuhay muli si Jesus, walang kaligtasan. Ang pananampalataya natin ay walang kabuluhan. Sa verse 19, ang pinakahuling talata na ating binasa, "If in this life only we have hope in Christ, we are of all men most miserable." Kaawa-awa, abang-aba ang ating kalagayan o ang pag-asa o pakinabang natin kay Jesus ay dito lang sa buhay na ito. So muli, makita ho natin ang kahalagahan na tayo ay kumbinsido na ang ebanghelyo ay totoo. So ito ho ang ating pag-aaralan ngayong umaga. 2 Sundays ago, pinag-aaralan natin no other gospel. Last Sunday, pinag-aaralan natin guarding the gospel. Ngayon naman, pag-aaralan na ho natin the certainty of our gospel. Ang katiyakan ng ating ebanghelyo. Tayo ho muna ay manalangin. Panginoong Diyos, sa aming Ama sa langit, tulungan mo po kami dahil merong mga naririto ngayon na hindi mahalaga sa kanila ang ebanghelyo. Lord, ito'y problema. It's either ito'y nagpapakita ng isang puso na nag-backslide na, o much worse, isang puso, Panginoon, na hindi tunay na mananampalataya. O nawa, Panginoon, makumbinsi kami, makita namin ang lalim, ang tindi ng katotohanan ng ebanghelyo. At kung paano nga mga mananampalatayang nauna sa amin ay ibinigay ang kanilang buong buhay.
Ang lahat na meron sila ay ibinigay nila alang-alang sa Ebanghelyo. Nawa, masumpungan mo kami na ganun din naman, Panginoon. Itanim mong malalim sa aming mga puso ang katiyakan ng Ebanghelyo. At ito magbigay direksyon, Panginoon, sa aming mga buhay. Lord, ito ang magporma ng aming mga pangarap. Nawa, O Diyos, ang mga pangarap ng bawat isang naririto ng mga magulang para sa mga anak, ng mga kabataan. Ang pangarap ay hindi hulma o ibigyang hugis ng sanlibutan, kundi Panginoon, ang mga pangarap, ang mga planuhin, ang mga nasa naming Panginoon ay bigyang hubog ng Ebanghelyo ni Kristo. O tulungan mo kami. Itali mo kami ng iyong biyaya, O Diyos. At nawa, ikaw ang patuloy na maluwalhati at lalo't higit, Panginoon, ikaw ang magligtas. Mahabag ka sa iyong lingkod. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Nais ko hong ibigay ng buod ang pinakamensahe ngayong umaga. At ito po yun. The undeniable reality of the resurrection of Christ is vital to the reality of the gospel. And it is the foundation of the reality of our salvation. Ang hindi maikakaila na realidad ng muling pagkabuhay ni Kristo ay mahalaga sa realidad ng Ebanghelyo. At ito ang pundasyon ng realidad ng ating kaligtasan. As we have said, one of the most important truths in the Christian faith is none other than the truth of the resurrection of our Lord Jesus Christ. Isa ito sa pinakamahalaga. Ito ay isang katotohanan na hindi pwedeng i-compromise. That as we have read kanina, kung ang Ebanghelyo o kung si Kristo ay hindi muling nabuhay, ang pananampalatayang Kristiyano ay walang katuturan. O para lang itong singaw sa hangin. Ngunit kung ang katotohanan ng muling pagkabuhay ni Kristo ay totoo, then ang Ebanghelyo ay totoo. Then therefore, ang gospel ay may hindi masusukat na halaga. Sabi nga ni Apostol Pablo sa Romans chapter 1, verse number 1, balikan lang po natin sa Romans chapter 1, verse 1, ang sabi ng Apostol ho ay ito, Paul, a servant of Jesus Christ, called to be an apostle, separated unto the gospel of God, which he had promised afore by his prophets in the Holy Scriptures. Ito daw gospel, itong pagkamatay ni Jesus para sa ating mga kasalanan, yung kanyang muling pagkabuhay, ay ipinangako na ng Diyos. Sinabi na ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga propeta, at ito'y nakatala sa kanyang mga salita. At ito daw, gospel na ito ay hindi concerning sa pagyaman mo, hindi concern sa pagtupad ng pangarap natin, hindi ito concerning sa ating pagiging masaya or fulfilled. This gospel, this good news, ang sabi ni Pablo, is concerning His Son, Jesus Christ our Lord. Ang gospel ay patungkol kay Hesukristo. Hindi ito patungkol sa atin, which was made of the seed of David according to the flesh. At ang gusto kong bigyan ng DNA ang verse 4, ang sabi, declared to be the Son of God with power. Inihayag, ipinakita na siya nga ang anak ng Diyos ng may kapangyarihan. And how is Christ declared to be the Son of God? Paano ipinakita? What is the highest evidence? What is the clearest evidence na siya nga ang Kristo, ang anak ng buhay na Diyos, ang makapangyarihang Panginoon na nagkatawang tao at tanging tagapagligtas at Mesiyas? Ang sabi ni Apostol Pablo, declared to be the Son of God with power according to the Spirit of holiness by the resurrection from the dead. Yung kanyang muling pagkabuhay ay pagpapakita ng dakilang kapangyarihan, ng katotohanan na siya nga ang bugtong na anak ng Diyos. At pag sinabing bugtong, tayong mga mananampalataya ay inampon sa pamilya ng Diyos. Okay?
Tayo ay mga inampon sa pamilya ng Panginoon. Therefore, we are, yes, children of God, mga anak ng Diyos. Pero tanging si Jesus lamang ang bugtong na anak ng Diyos. At ang malaking pagkakaiba ay ito, ang anak ng unggoy ay unggoy. Ang anak ng kalabaw ay kalabaw. Ang anak ng Diyos ay Diyos. Yun ang pagkakaiba natin kay Jesus. Tayo ay taong inampon sa pamilya ng Diyos, kaya tayo ay mga anak ng Diyos. Pero si Jesus ay bugtong na anak ng Diyos, kaisa, kapareho ng Ama, Diyos na nagkatawang tao. At ano ang malinaw na ebidensya? Siya'y binuhay na muli. Mga kapatid, kung hindi Diyos si Kristo, napakalaking kalapastanganan ng kanyang mga sinabi. Hindi siya bubuhayin muli ng Diyos. Anong sinabi niya? Ako at ang Ama ay isa. Anong sinabi ni Jesus? Ang mga nagpupuri sa Ama ay dapat magpuri din sa ganung kaparaanan sa Anak. Kung siya'y tao lamang, kalapastanganan. At ang pagbuhay muli sa kanya ng Ama ay ebidensya na lahat ng kanyang sinabi ay katotohanan. Now, tumatagal tayo doon. Naririto ang isang napakalaking kakaibahan ng tunay na Kristiyanong pananampalataya. Ang tunay na Kristiyanong pananampalataya, pag ikinumpara mo sa ibang mga relihiyon at paniniwala, ang Kristiyanong pananampalataya ay hindi nakatungtong sa imahinasyon ng tao. Walang isang tao na naupo sa ilalim ng mangga at nag-isip ano kaya ang doktrina. Isang tao na naginip na may bumisita daw sa kanyang anghel. Hindi doon nakatungtong ang ating pananampalataya. Ang ating pananampalataya ay nakatungtong sa mga kasaysayan at tunay na pangyayari. Anong ibig sabihin? Si Jesus na taga Nazaret ay totoong namatay sa krus. At si Jesus sa taga Nazaret na totoong namatay sa krus ay totoong inilibing at totoong nabuhay muli. Hindi ito kwentong kutsero. Hindi ito parang ibong Adarna o Florantet Laura. Kung gaanong katotoo si Jose Rizal, ganong katotoo si Jesus. Kung gaanong katotoong namatay sa bagong bayan si Jose Rizal, totoong namatay si Jesus sa krus. At kung paanong totoo na si Jose Rizal hanggang ngayon ay patay, si Jesus ay totoong muling nabuhay. Hindi ito totoo lang sa isip ng mga Kristiyano. Kahit hindi ka maniwala, totoong nangyari ang mga realidad na ito. Now, titinan ho natin ngayong umaga ang tatlong patotoo. Kung kaya't dito nakatungtong ang certainty, ang katiyakan ng ating pananampalataya sa Ebanghelyo, particularly patungkol sa muling pagkabuhay ni Kristo. 3 testimonies. Number 1, we will look at the testimony of the Scriptures. The testimony of the Scriptures. Number 2, the testimony of eyewitnesses. Ang patotoo ng mga nakakita. Number 3, the testimony of an enemy. Ang patotoo ng isang kaaway. So tingnan ho natin una, the testimony of the Scriptures. Ang sabi ni Apostol Pablo sa verse number 1 ng 1 Corinthians chapter 15, moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also ye have received, wherein ye stand, by which also ye are saved, if ye keep in memory, or ye keep or hold fast what I preach unto you, unless ye have believed in vain. So muli, si Paul, dinidil niya rito ang maraming problema sa iglesia sa Corinto. At isa sa mga malaking problema sa iglesia sa Corinto ay merong mga taong nagtuturo ng walang muling pagkabuhay. Hindi nila tinuturong walang Diyos. Okay? Hindi nila tinuturo na si Jesus ay hindi namatay para sa mga. Hindi nila tinuturo yun. Pero meron silang isang partikular na bagay na nire-reject. They are rejecting the resurrection. Hindi pwede, hindi nangyayari na ang patay muling nabubuhay. At ang sabi ni Pablo, kung hindi nabubuhay muli ang patay, edi hindi muling nabuhay si Kristo. At kung hindi muling nabuhay si Kristo, walang kwenta ang ating pananampalataya. Kaya nga ang sabi ni Apostol Pablo sa verse 12 ng 1 Corinthians 15, now if Christ be preached that He rose from the dead, how say some among you that there is no resurrection of the dead?
Kung pinapangaral namin na si Jesus ay nabuhay mula sa mga patay, bakit meron sa inyo na nagsasabing walang pagkabuhay muli mula sa mga patay? Now, bigyan na natin ng pansin. Ito ba'y palakasan na ng boses? Ito ba'y paramihan lang ng followers? Kung sino mas maraming subscribers, yun ang mas tama? Hindi. Titingnan natin ang ebidensya. At bago pumunta sa verse 12 and 14 si Apostol Pablo, binigyan niya muna ng ebidensya. Bakit ito mahalaga? Ang sabi ni Pablo sa Tagalog sa verse 14, bakit ito mahalaga? At kung si Kristo ay hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral at wala ring kabuluhan ang inyong pananampalataya. Question, ano ba ang ipinapangaral nila? Gospel! So kung hindi muling nabuhay si Jesus, walang kabuluhan ang gospel. Ano ba ang sinasampalatayanan ng iglesyang Kristiyano? Gospel! Kung hindi muling nabuhay si Jesus, walang kabuluhan ang pananampalatayang Kristiyano. So kaya ito napakahalaga. At ang sabi ni Pablo sa verse 3 and 4 ng 1 Corinthians chapter 15, tinawag niya una, kumbaga sa hukuman, isinalang sa witness stand, una ay walang iba kung hindi ang banal na kasulatan ng Panginoon. Ang sabi niya sa verse 3, for I delivered unto you first of all that which I also received. Ito yung binigay ko sa inyo. Ito yung pinangaral ko sa inyo. Ito rin naman yung tinanggap ko. Ano yung pinangaral ko? Ano yung pinangaral ko sa inyo na tinanggap ko rin naman? How that Christ died for our sins. Not according to our imagination, not according to our culture, but according to the Scriptures. Nakatungtong sa katotohanan ng salita ng Diyos ang Ebanghelyo. And then pagdating sa verse 4, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures. Please notice two very important things. Una, yung katotohanan na si Jesus ay namatay para sa ating mga kasalanan. Ito ang dahilan kaya siya namatay. Ito ang rason kaya siya namatay. Ito ang rason kaya ibinigay niya. Hindi kinuha sa kanya ang kanyang buhay. Sabi ni Jesus, walang makakakuha ng kanyang buhay, kundi ibinibigay niya ito. Kaya niya ibinigay ang kanyang buhay ay para bayaran ang ating mga kasalanan. At hindi lamang yun, He rose again the third day. Ito ang ating pag-asa. Ito ang pundasyon ng pananampalatayang Kristiyano. Hindi relihiyon, hindi tradisyon, kung hindi ang mga malinaw at makasaysayang katotohanan. Hindi, matagal na yung religion namin. Hindi tayo nakatungtong sa matagal na relihiyon. Nakatungtong tayo sa totoong nangyayari. At ang sabi ni Apostol Pablo, ito daw dalawang katotohanan na ito ay according to the Scriptures, sang-ayon sa mga kasulatan. Ibig sabihin, hindi ito aksidente. Ibig sabihin, hindi ito kagulat-gulat. Ibig sabihin, ito isang ayon sa kapahayagan ng Diyos sa kanyang mga salita at ito ang pinlano ng Diyos na mangyayari bago pa itatag ang sanlibutan. Kaya nga ang sabi ng salita ng Diyos, the Lamb of God which was slain before the foundation of the world. Bago pa itatag ang sanlibutan, alam na ng Diyos ang mangyayari sapagkat siya ang nagplano ng lahat ng ito. Pagkatapos palang magkasala ni Eva at ni Adan, sinabi na agad ng Panginoon, hindi yung nagpanik ang Diyos, naku, paano ko susolusyonan ito? Ang sabi ng Panginoon sa Genesis chapter 3 verse 15, and I will put enmity between thee and the woman. Binibigyan, sinasabihan ng Diyos si Satanas, I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. Ang katuparan noong binhi ng babae, walang iba kung hindi si Jesus na pinanganak ng isang birhen. At ang sabi, it shall bruise thy head, but thou shalt bruise his heel. Bibigyan kanya ng death blow sa ulo. Yes, masusugatan mo siya, pero dito lang sa alak-alakan. Hindi death blow. Hindi defeating blow ang gagawin at magagawa ni Satanas kay Jesus. Pero kabaligtaran, ang gagawin ni Jesus kay Satanas is a defeating blow.
Makikita natin sa buong lumang tipan, ang lahat ng mga sacrificial offering na inutos ng Diyos sa Biblia ay pawang mga anino ng parating na kordero ng Diyos na tunay na mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Kaya ang sabi ng writer ng Hebrews, sa Hebrews chapter 10 verse 1, "For the law having a shadow of good things to come," ang law daw sa lumang tipan ay may mga anino. Anino ito ng mabuting bagay na parating. And not only the very image of the things not the very image of the things can never, with those sacrifices which they offered year by year, continually make the comers thereunto perfect. For then would they not have ceased to be offered, because that worshippers once purged should have had no more conscience of sins. Ang punto ito, kung yung pag-aalay nila ng hayop ng lumang tipan na nakapagliligtas, dapat tuloy-tuloy pa rin yun hanggang ngayon. May kasabihan, kung hindi sira, huwag mong ayusin. Nasubukan nyo na yun, gumaandar naman yung electric pan, binutingting mo, ano nangyari? Umaandar naman, walang problema, nagmagaling ka, yun. Kung nakakapagligtas ang dugo ng hayop ng lumang tipan, hindi na kailangang namatay si Jesus sa krus. Kung nakakapagligtas ang pagpunta sa templo, pagsisimba, pagsunod sa kautusan, hindi na kailangang mamatay ni Jesus sa krus. The fact na namatay si Jesus sa krus ay nagsasabing ang lahat ng yun ay hindi sapat para magligtas. Kaya ang sabi ng writer ng Hebrews, pag tinuloy natin, verse number 4, Hebrews chapter 10, "For it is not possible," hindi daw po pwede, "that the blood of bulls and of goats should take away sins." Hindi kaya na mag-alis ng kasalanan ng dugo ng mga hayop o anumang sakripisyo na gawin ng tao. Verse 7, "Then said I, lo," dahil hindi po pwede yun. Dito, narito ang ating Panginoong Jesus at tila baga siya nagsasalita. "Then said I, lo, I come. In the volume of books it is written of me." Narito ako't dumating at gaganapin ko yung mga nakasulat patungkol sa akin. "To do thy will, O God." Verse 9, "Then said he, Lo, I come to do thy will, O God. He taketh away the first, that he may establish the second, by the which will we are sanctified through the offering of the body of Christ once for all." Yung mga hayop na inihain, araw-araw, taon-taon, hindi kaya. Si Jesus na inialay, minsan lang, pang walang hanggan. So lahat ng mga tupa, lahat ng mga hayop na tumigis ang dugo at inalay doon sa templo, lahat ng yun ay anino lamang ng parating na kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan. At pagkatapos mamatay ni Jesus sa krus at muling nabuhay, kung naalala niyo ho, napaka takot na takot ng kanyang mga disipulo at lungkot na lungkot. At merong dalawang disipulo si Jesus na patungo sa Emmaus, at nung muling nabuhay na si Jesus, siya ay pumisan sa kanila habang sila naglalakbay at hindi agad nagpakilala si Jesus. At napansin niya itong dalawang ito ay lungkot na lungkot. Nag-uusap sila at lungkot na lungkot. At tinanong ni Jesus, "Ano ang inyong pinag-uusapan?" Ang sabi ng dalawang disipulo, "Well, taga saan ka ba? Hindi mo ba alam kung ano nangyayari si Jesus? Akala namin na siya na ang Mesiyas, siya na ang hari. Siya ay pinatay, siya ay pinako sa krus." At ito na yung ikatlong araw ng kanyang pagkamatay. Anong sabi ni Jesus sa kanila? Verse 25 ng Luke chapter 24. Then he said unto them, "O fools, and slow of heart to believe what? All the prophets have spoken." Ito ang sinabi ng mga propeta. Ito yung according to scriptures. Ano daw? "Ought not Christ," yung Mesiyas, hindi ba dapat to have suffered these things and to enter into His glory? Ito ang malaking problema sa mga Hudyo. They only want the glory. They cannot accept the suffering ng Mesiyas.
Pero narito ang sabi ni Jesus, hindi ba dapat itong Mesiyas, He ought to suffer these things. And again, why He suffered? For the sins before He entered to glory. At ang sabi ni Jesus, sabi ni Luke sa verse 27, and beginning at Moses and all the prophets, and that pertaining to the Old Testament, through nagkaroon ng crash course, Christ in the Old Testament, He expounded unto them in all the scriptures the things concerning Himself. Kaya gusto ko i-encourage mga kapatiran, kung kayo ay inip na inip sa pagbabasa sa inyong Bible reading sa Old Testament, it is about Christ. At maaari at dapat yung magbigay ng excitement sa atin sa pagbabasa. At isa sa pwede mong idalangin, Lord, I want to see Christ sa lumang tipan, at nawa tulungan tayo ng Panginoon sa bagay na yun. So again, sabi ni Jesus, according to the scriptures, ang nangyari sa Kanya, ang Kanyang pagkamatay, ang Kanyang muling pagkabuhay. At ito rin ang mensahe ng mga apostol. Ito rin ang mensahe ng mga apostol. Pagkatapos bumaba ang banal na Espiritu noong time ng Pentecost sa Acts chapter 2, nangaral si Apostol Pedro. Dumako tayo sa verse 22 sa kanyang pangangaral. Ang sabi ni Apostol Pedro sa Acts chapter 2 verse 22, Ye men of Israel, hear these words, Jesus of Nazareth, a man approved of God among you by miracles and wonders and signs, which God did by Him in the midst of you, as ye yourselves also know. Hindi nyo mapapasinungalingan ito, nakita nyo, maaari yung iba sa inyo, isa sa mga kumain ng tinapay at mga isda. Nakita nyo ang mga himala at lahat ng ito'y patotoo na siya nga ang Mesiyas. Verse 23, Him being delivered, Christ being delivered by the determinate counsel and foreknowledge of God. Again, hindi aksidente. Lahat ng yun ay sang-ayon sa itinakda ng Panginoon. Him being delivered by the determinate counsel and foreknowledge of God, ye have taken and by wicked hands have crucified and slain. Kinuha nyo siya at pinapatay o pinatay nyo siya. Verse 24, whom God hath raised up, having loosed the pains of death, because it was not possible that He should be holden of it. Ang sabi ni Pedro, nag-make ng claim si Pedro. Ang sabi ni Pedro si Jesus, na inyong pinapatay ay binuhay muli ng Diyos. At pagkatapos yung sabihin ni Pedro, saan siya pumunta? Pumunta siya sa lumang tipan. At ang punto niya, it is according to scriptures. Verse number 25, ang sabi niya, verse 25, for David speaketh concerning him, I foresaw the Lord also always before my face, for He is on my right hand, that I should not be moved. Therefore did my heart rejoice, and my tongue was glad. Moreover also my flesh shall rest in hope, because thou wilt not leave my soul in hell, neither wilt thou suffer thine Holy One to see corruption. Now, just a footnote sa verse 27, yung word na hell dyan doesn't mean hell that is impyerno na hindi namamatay na apoy. Ang hell dyan is the realm of the dead, most probably pertaining to the grave. Ang ibig sabihin, hindi mo hahayaan ang aking kaluluwa, hindi mo hahayaan ang aking buhay, hindi mo ko hahayaan na mabulok doon sa libingan. That's the point. At ang sabi ni Pedro, teka muna mga kababayan ko, si David ay namatay. At alam niyo kung saan siya nakalibing? Nabulok si David. So anong punto? Itong sinabi ni David na ito, hindi patungkol sa kanyang sarili. Yung Holy One ng Diyos na hindi dadanas ng kabulukan, hindi ito patungkol kay David. Meron itong pinapatungkulan. At ang pinapatungkulan nito ay si Jesus na taga Nazaret na namatay. Oo, inilibing. Pero hindi siya nakaranas ng kabulukan. Bakit? Dahil siya ay nabuhay muli. 700 years bago ipinanganak si Jesus, nag-prophesy si Isaiah. Ang sabi ni Isaiah sa Isaiah 53 verse 5, pamilyar sa atin.
But he was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are healed. All we like sheep have gone astray. We have turned everyone in his own way, and the Lord had laid on him the iniquity of us all. Ikinarga sa kanya ng Panginoon ang kasalanan nating lahat, at siya ang nagbayad. Siya ang nagdusa. Ang tawag ho doon ay substitutionary atonement. Sa ibang technical pang salita, vicarious sacrifice. Sacrificing in the place of you. Imbis na ikaw ang magdusa, siya ang nagdusa. Again, kung babalik tayo sa 1 Corinthians chapter 15 verse 3 kanina, He died for our sins according to the scripture. At hindi lang yun. He did not see corruption. He rose again the third day according to the scripture. So narito ang katotohanan sang-ayon sa salita ng Diyos na buhay muli si Jesus. Sang-ayon sa salita ng Diyos, totoo ang ebanghelyo. Therefore, pag ang isang tao ay hindi naniniwala sa muling pagkabuhay ni Kristo, sinasabi niyang sinungaling ang Diyos. Therefore, kapag ang isang tao ay hindi naniniwala sa ebanghelyo na ito lamang ang kaparaanan ng kaligtasan, sinasabi niyang sinungaling ang salita ng Diyos. So we have the testimony of the scripture. Pangalawa, we have the testimony of eyewitnesses. Meron tayong patotoo ng mga nakakita. Sa verses 5 hanggang 7, ang sabi ni Apostol Pablo ito, 1 Corinthians chapter 15. And that he was seen of Cephas, then of the 12. Si Cephas muna nakakita. Actually, yung mga babae muna ang nakakita. Then binalita sa mga apostol. Then nagtatatakbo sila na unang nakarating si Pedro, si Cephas. And then later on that day, nagpakita siya sa 12. Kasama doon pa rin si Pedro. And then pagkatapos noon, wala tayong record sa gospel, pero pagkatapos doon, ang sabi ni Pablo, after that, he was seen of above 500 brethren at once. Hindi natin alam, baka mayroong pagtitipon ng mga mananampalataya ni Jesus, ng mga disipulo ni Jesus, hindi natin alam kung paano nangyari yun. But he was seen of more than 500 brethren at once, at ang sabi pa ni Pablo, of whom the greater part remain unto this present, but some are fallen asleep. Yung iba, marami, buhay pa. Pwede niyong puntahan. Pwede niyong tanungin. Pwede niyong interviewin. Totoo ba talaga? Nakita niyo ba? At ang sabi ni Apostol Pablo, merong 12, and then merong higit sa 500. Well, i-round off na lang natin. Let's say, 512. 512. Mga kapatid, kung merong nangyari at merong 512 saksi na nagpapatotoo, nagkakaisa sila, hindi magkakaiba, nagkakaisa nila sa sinasabi, sapat na ebidensya yun sa korte. Sa verse number 7, hindi lang yun. After that, he was seen of James, then of all the apostles. So we have the records in the Gospels that in that early resurrection Sunday, ang unang mga nakakita sa kanya ay mga kababaihan. Then as I've said nga kanina, si Pedro, and then yung 12. Bakit binention particularly si Pedro higit sa malamang? Dahil siya ay towering figure, siya yung madalas na spokesperson ng mga disipulo ni Kristo. And sinabi diyan ang may higit sa 500 na sila ay pwedeng i-verify, pwedeng interviewin nung time na yun. And then particularly binanggit si James, at si James na ito ay walang iba kundi yung half-brother ni Jesus. Si Jesus ay may mga kapatid kay Joseph at kay Mary. Nagkaroon ng bunga ang pagsasama. Sa mali, kasinungalingan na nanatiling birhen si Maria. Biblically, that's wrong. Dahil may mga kapatid, nagkaroon ng bunga ang pagsasama ni Maria at ni Jose. At isa si Santiago sa mga naging kapatid ni Jesus sa laman. At mamaya makikita ho natin, bakit ho
mahalaga ang bagay na yan. Let me just point out 3 things about these eyewitnesses. 3 things about these eyewitnesses. Letter A, the witness of the 12. Yung patotoo ng 12. Listen, from afraid to courageous. Bago nila makita si Jesus, takot na takot sila. Nagtatago sila. Ang sabi sa John chapter 20 verse 19, ang sabi, then the same day at evening, being the first day of the week, when the doors were shut, where the disciples were assembled, for what? For the fear of the Jews. Pambihira, si Jesus pinako nila. Anong gagawin nila sa mga tagasunod ni Jesus? Takot sila. Pero ano nangyari? Ang sabi, came Jesus and stood in the midst of them and said to them, peace be with you. Pagkatapos ng tagpo na yon, wala nang takot. Ang makikita nyo na ay mga disipulo, yes, hindi perpekto, pero mga disipulong mga matatapang na nagbibigay patotoo. Example sa Acts chapter 5, verse 28. Kung inaalala sa verse 24, sila'y inaresto, and then pinagbawalan, then pinalaya. Ang problema, nangaral pa rin sila, and then inaresto ulit sila. At ngayon, nanggigigil na. Nanggigigil na yung mga religious leaders sa kanila. Ang sabi sa verse 1, saying, did we not straightly command you? Straightly, maliwanag yung utos namin. Hindi malabo yung utos. Sinabihan namin kayo, straightly commanded you that you should not teach in this name, in the name of Jesus. And behold, ye have filled Jerusalem with your doctrine and intend to bring this man's blood upon us. At ito rin yung mga taong nagsabing ipako si Jesus sa krus. Supposedly manginginig sa takot itong mga apostol. Pero pagkatapos nilang nakita si Jesus na muling nabuhay, anong sagot nila sa verse 29? And Peter and the other apostles answered and said, we ought to obey God rather than men. The God of our fathers raised up Jesus whom ye slew and hang on a tree. Yung ipinapatay niyong si Jesus ay binamuli ng Diyos. At ang sabi ni Apostol Pedro at ng mga apostol, him at God exalted with his right hand to be a prince and savior to give repentance to Israel and forgiveness of sins, and we are his witnesses. We are his witnesses of these things, and so is also the Holy Ghost whom God has given to them that obey him. Binuhay siyang muli ng Ama. At kami ay mga saksi ng mga bagay na ito. Mula sa mga disipulong nagtatago at takot, biglang mga disipulong matatapang at nakatayo. Anong nangyari? We are witnesses. Nakita namin. Yung ang isa nung absent nung una, nung pangalawang dating, isinuot pa yung kamay sa kamay, yung daliri sa kamay, yung kamay sa tagiliran. Nakita namin! We are witnesses of this. Ito ay mga disipulong mula sa takot patungo sa tapang. Pangalawa, they were willing to die for the message of the gospel. Kung ito ay isang kasinungalingan, kagaya nung sinabi ng mga leaders, sabihin nyo, ninakaw nila habang kami tulog. Sabihin, yung mga sundalo, sinuhulan nila. Yung mga bantay sa libingan. Ang sabi ng mga religious, sabihin nyo habang kami tulog, ninakaw nila yung katawan ng ating Panginoong Yesus. Wow, grabe. Kung ito'y kasinungalingan, hindi sila mamamatay para sa kasinungalingan. Pero ang mga apostol ay namatay para sa katotohanan na ito. Why? Dahil nakita talaga nila
nakita talaga nila si Jesus na muling nabuhay. Kaya nga ang sabi ni Pablo sa Philippians chapter 1 verse 20, according to my earnest expectation and my hope that in nothing I shall be ashamed, but that with all boldness as always, so now also Christ shall be magnified in my body, whether it be life or by death. Listen. Isang Hudyo, isang Pariseo, magiging willing mamatay para kay Jesus, hindi niya gagawin yun kung hindi niya nakitang nabuhay muli si Jesus. Hindi. And then particularly, sinabi ko sa inyo kanina, binigyan ng pansin particularly si James. Ang sabi sa verse 7 ng 1 Corinthians 15, and that he was seen of James. Si James ay isa sa mga kapatid sa laman ni Jesus. At ang sabi ng John chapter 7 verse 5, nung pasimula ang mga kapatid ni Jesus ay hindi mismo mananampalataya. Ang sabi, for neither did his brethren believe in him. Yung mga kapatid mismo niya sa laman ay hindi nanampalataya sa kanya. Pero ano ang nangyari? Paano nangyari na yung kapatid sa laman ni Jesus mula sa hindi pagiging mananampalataya ay naging mananampalataya? Ang tanging event sa pagitan na ito, nabuhay siyang muli. At pagkatapos ng resurrection, ang sabi na ni James ay ito, sa James chapter 1 verse 1, James, a servant of God, and of what? The Lord Jesus Christ. Mga kapatid, mahirap sa atin makuha. Ito ay isang Hudyo. Si James ay isang Hudyo. At malinaw sa mga Hudyo, meron lang iisang pwedeng sambahin. Meron lang iisang pwedeng paglingkuran. At yun ay ang Diyos lamang. Pero narito si James na isang Hudyo. At ang pakilala niya sa kanyang sarili, James, a servant of God and our Lord Jesus Christ. Ano nagpag-iba? Ano nagpabago? Dahil nasaksihan niya na muling nabuhay si Jesus. Ang sabi sa James chapter 2 verse 1, my brethren, have not the faith of our Lord Jesus Christ, or for our Lord Jesus Christ, the Lord of glory, with respect of persons. Could you imagine a Jew calling a mere man the Lord of glory? No. May nagbago. At paano nagbago yun? No, nakita nila na nabuhay muli si Jesus. Then later on, si James ay naging towering figure sa church sa Acts chapter 15. Mababasa nyo, nahandun si James. Aktibo siya sa iglesia at sa pangangaral at so on. And lastly, dito tayo matatapos. The testimony of an enemy. The testimony of an enemy. So merong patotoo ng kasulatan, merong patotoo ng higit sa 500 tao na willing mamatay para dito. Okay? And lastly, merong patotoo ng kaaway. Sa korte ho, merong tinatawag such as the hostiles testimony. Ano yun? Na yung kaaway, nagpatotoo, paborsa. Nakuha niyo ho? Halimbawa, magkaaway si A at si B. Magkaaway pero nagpatotoo si B ng pabor kay A. Malaking problema yun sa mga abogado ni B. Pero malaking bigat yun sa testimony doon sa kay A. Nakuha niyo ho? At ang sabi ni Apostol Pablo sa verse 8, and last of all, he was seen of me also, as of one born out of due time. Ano ibig sabihin ni Pablo? At kahuli-hulihan, nakita ko siya. Nakita ko siya. Na parang ipinanganak ng premature. Bakit? Si Pablo
ay kumuha ng arrest warrant mula sa high priest at patungo siya sa Damascus para mang-aresto ng mga Kristiyano. Listen na, hindi siya kakampi, hindi rin siya neutral. Siya'y kaaway ng pananampalatayang Kristiyano. Ang nagsusumidhing gawain niya ay tugisin, hanapin ang mga mananamba ni Kristo at arestuhin sila. Ang sabi nga ho ni Apostol Pablo, ang sabi ng salita ng Diyos sa Acts chapter 8 verse 3. Acts chapter 8 verse 3. As for Saul, which is Apostle Paul, he made havoc of the church, entering into every house and hailing men and women, committed them to prison. Pupunta siya sa mga bahay-bahay at titinan niya kung sino, kung meron bang mga Kristiyano, kung merong Kristiyano, lalaki ka man o babae, ikaw ay kakalad ka rin at sa kulungan ng iyong diretsyo. Yun ang gawain ni Pablo. Chapter 9 verse 21. Nung naligtas na si Pablo, naging Kristiyano na si Pablo, nangaral si Pablo, at ang sabi, but all that heard him were amazed and said, is not this he that destroyed them, which called on this name in Jerusalem? Teka muna, si Saul to si Pablo to Hindi ba siya yung nagwawasak sa kanila na tumatawag kay Jesus? Ito yung talagang number 1 na kaaway ng Kristyanismo. Sa Galatians chapter 1 verse 13, sa salita mismo ni Pablo, paano niya sinabi ito? For ye have heard of my conversation, yung paraan ng pamumuhay ko in time past in the Jews' religion, how that beyond measure I persecuted the church of God and wasted it. Inusig ko, winasak ko, pinagsikapang kong burahin at durugin ang pananampalatayang Kristiyano. Yun ang misyon ni Pablo. Then all of a sudden, isang saglit, papunta siya sa Damasco para mang-aresto. Nagliwanag sa paligid niya at narinig niya ang isang tinig, Saulo, Saulo, bakit mo ko pinag-uusig? At nagtanong si Saulo, sino ka, Panginoon? At sumagot yung tinig, I am Jesus, whom thou persecutest. It is hard for thee to kick against the pricks. Ako'y si Jesus na yung inuusig. And from that point, anong sabi anong tugon ni Pablo? Lord, tinawag niya si Jesus na Lord. Just a few minutes ago, gusto niyang arestuhin ang mga tumatawag kay Jesus na Lord. Okay? Ipapakulong niya ang lahat ng tumatawag kay Jesus na Lord. And then may nangyayari. And then he called Jesus Lord. Dahil nakita niya ang muling nabuhay na si Jesus. At mula noon, ang kaaway na to ng Kristyanismo ay nagpatotoo para sa Kristyanismo. Hindi na siya sumusugod para mang-aresto. Pumupunta siya sa mga sinagog at binubuksan niya ang kasulatan at pinapatunayan niya, ito nga ang Jesus, ito nga ang Kristo, ito nga ang Mesiyas. Ang patotoo ng isang kaaway. Well, I should say, dating kaaway. Ito ay napakabigat na ebidensya ng katotohanan na tunay ngang nabuhay na muli si Jesus. Ang ganda ng karir ni Pablo. Sikat si Pablo. Hinahangaan si Pablo. Pinapalakpakan siya. Pero ang ginawa niya, tinapon niyang lahat. Iniwanan niyang lahat that I may gain Christ. Ano nangyari yun? Nung nakita niya
na nabuhay muli si Jesus. So muli, at last of all, He was seen of me also as one born out of due time. Now, maaari merong magsabi, Brother Paul, siguro napakaganda, parang yung kaibigan ko nun sa Amerika. Sabi niya, Brother Paul, di ba napakaganda kung kagaya lang tayo ni Pablo, biglang magliwanag na lang para talagang alam natin ang kalooban ng Diyos? Ang sabi ni Jesus sa John chapter 20 verse 27, naalala niyo si Thomas? Ayaw niyang maniwala, liban na isuot ko ang aking daliri sa kanyang mga kamay, ang aking kamay sa kanyang tagiliran, di ako maniniwala. Pagdating sa John chapter 20 verse 27, ang sabi niya, halika Thomas, isuot mo sa aking kamay, isuot mo sa aking tagiliran. Ang sabi ng Panginoong Jesus, reach thither thy finger, and behold my hands, and reach thither thy hand, and thrust it into my side, be not faithless but believing. Oh, ang daming pwedeng sabihin. Napakahaba ng pasensya ng Diyos sa atin. Hindi bumukas ang lupa at nilamon si Thomas na ayaw manampalataya. Kundi naging mapagpasensya ang Panginoon. Sige Thomas, eto. At ang sagot ni Thomas, and Thomas answered unto him, my Lord and ito yung lagi kong hamon doon sa kamag-anak namin Iglesia ni Cristo. Kaya mo bang sabihin to kay Jesus? Kaya mo bang sabihin kay Jesus, kagaya ng sinabi ni Thomas, my Lord and my God? Hindi niya kaya. Lagi niya lang sasabihin, basta wala akong pakialam kay Thomas, ang pakikinggan ko si Jesus. Laging ganun, laging ganun. Ang sabi ng Panginoon kay Thomas, verse 29, Jesus saith unto him, Thomas, because thou hast seen me, thou hast believed. Nanampalataya ba si Thomas? Hindi siya nagulat. Pinakinggan ko yung segment ng mga Iglesia ni Cristo. Sabi na, nagulat daw kasi, my God! Yun yung best defense nila. No, Jesus said, he believed. Dito tayo matatapos. Thomas, because thou hast seen me, thou hast believed. Blessed, listen, blessed are they that have not seen and yet have believed. Narito ka ngayon. At sa biyaya ng Diyos, ikaw ay mananampalataya niya na namatay para sa ating mga kasalanan at muling nabuhay. Hindi mo nakita? You're blessed. You're blessed. Pero sana sapat yung record ng scriptures at patotoo ng mga nauna sa atin na yes, tunay ngang nabuhay siyang muli. Alam niyo ba nabuhay si Rizal? Tama? Alam niyo ba nagsulat si Rizal? Alam niyo bang binaril sa bagong baryo si Rizal? Tama? Paano yung nalaman? Nakita niyo ba? Hindi. Brother Paul, may mga tala. Brother Paul, may mga nagpatotoo. Oo, mga kapatid. May tala. At may mga nagpatotoo at willing silang mamatay para dito. Totoo ang ebanghelyo at karapat dapat itong sampalatayanan. Let's pray. Panginoon namin Diyos, aming Ama sa langit, salamat po. Salamat po sa iyong biyaya na nagligtas sa amin. Natunay na namatay ang aming Panginoong Hesus para sa aming mga makasalanan. O Diyos, salamat sapagkat tunay na nabuhay siyang muli. At nawa ang katotohanan ito ang magtulak sa amin na ibigay din naman ang aming buong buhay para sa Ebanghelyo. Tulungan mo kami, Panginoon, awatin mo kami sa mga makamundong bagay at ilagay mo kami sa siguradong bagay ng Ebanghelyo. Lord, mahabag ka sa mga wala pa sa pananampalataya kay Kristo. Nawa makita nila at sampalatayan nila si Jesus na tanging pag-asa ng mga makasalanan. Salamat po. Dalangin namin itong lahat sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Stay po tayong lahat at awitin natin ang ating pangwakas na
Tayo po ay mawit sa Panginoon. Awitin po natin, Christ arose. Oh, in the grave he lay, Jesus my Savior, waiting the coming day, Jesus my Lord. Upon the grave he rose, with a mighty triumph o'er his foes. He arose a victor from the dark domain, and he lives forever with his saints to reign. He arose, hallelujah, Christ arose. Death cannot keep his prey, Jesus my Savior, he tore the bars away, Jesus my Lord. Upon the grave he rose, with a mighty triumph o'er his foes. He arose a victor from the dark domain, and he lives forever with his saints to reign. He arose, hallelujah, Christ arose. Amen. Purihin mo ang Panginoon, mga kapatid. Again, pagbulayan natin ang mga salita ng Diyos natin na pag-aralan. Na matulungan tayo ng Panginoon na magkaroon ito ng epekto sa ating pang-araw-araw ng mga buhay. Saan man tayo tinawag ng Diyos, patuloy tayo maging maliwanag na ilaw at maalat na asin at tagapaghayag ng totoong ebanghelyo ng kaligtasan. At sa ating paghiwa-hiwalay nawa ang pagmamahal ng ating Ama, ang biyaya ng ating Panginoong Kristo, at ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa bawat isa sa atin. Patuloy tayo magpagamit sa Panginoon alang-alang sa kanyang kapurihan. God bless po. Magandang tanghali. We are now dismissed. Reminder ho, ang ating gawain mamayang hapon ay 2:00. And then pagkatapos ng prayer meeting ho mamayang hapon ay magkakaroon tayo